Magandang araw po mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers and viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling mag-uusap-usap sa ikasyam na topic ng ating lesson sa mga awit, ikalawang bahagi. At kagaya po ng ating palaging ginagawa, babanggitin po muna natin ang mga pangalang ito: Jojo Fajardo, Randolph Noble, Alan Perez, Lucero Soblatin, Cristia Edison Marte, Alfredo Abao, Jeremias Corpus, Edwin Gonzalez, Satur Romero, Emilio de la Cruz Jr., John Cedric Pedilino, Jennifer Pedres, Evangeline Luna, Mary Jane Tornilla Agelos Channel, Mirna Medina, Maria Bacan, Josephine Porras, Jimmy Dayok, Rowel Tabutabu, Leody Abinido, Earl Lumalang, Luz Fajardo, Loida Pilipina, Mias Agapay, Lee Lani, LJ Unilongo, Lauren Jane Serna, si Mr. and Mrs. Paul and Marites Capuno, ganun din po ang kanilang kaisa-isang anak, si Paolo, si Marian Lausi Olpina, Andy Aldabe, Aris Pap, Mark Roselo Sahagun, Rick Garland, Miles Orpia, Ewin Recalde, Leonardo Padriquela, Romeo Tejada, Adja Bicaldo Lamasco, Esel Pimentel, Miesa, Lily Tolentino, and Bern Pangilinan Ronda. Napansin po natin na marami-rami po ngayon ang mga bagong pangalan. Kumusta po kayo at nagagalak po kami na kayo po ay aming makakasama sa pag-aaral ngayon. Ganon din po, gusto po namin banggitin ang mga churches ng district, ng isa sa mga district ng Quezon City, ang GSIS Seventh-day Adventist Church, ang Project 8 Seventh-day Adventist Church, ang Sitio Militar, ganon din po ang Prisco Seventh-day Adventist Church. Kami po ay nagagalak na kayo po ay nakadaupang palad namin. Kami po ay natutuwa at tayo po ay nagkasama-sama. Kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon ay nasa ikasyam ng topic ng ating pag-aaral, ikalawang bahagi. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay hihingi ng tulong sa ating Panginoon bago po tayo magpatuloy. Panginoon po, makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri sa inyong pangalan, sa inyong pong kabutihan sa amin. Salamat po sa pagkakaloob sa amin ng katotohanan ito at salamat din po sa pagkat ikaw ang aming Diyos na patuloy na gumagabay. Ang aming po mga kaibigan, mga subscribers, followers and viewers po ng programang ito ng Solid Rock, inyo rin po naman silang patuloy na tulungan, ingatan, at magkaroon po ng pagkakataong muling makabahagi ng pag-aaral nito. Pagpatawad po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. At ang ating pong talatang sauluhin ngayon ay ating makikita sa mga awit 67:3. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Ang mga bansa naway magalak at umawit sa kagalakan sapagkat iyong hahatulan na may karunungan ng mga bayan at ang mga bansa sa lupa ay papatnubayan. Kapag pinag-aralan natin ang tungkol sa mga huling kapanahunan, malimit ang ating focus ay nakatuon sa dragon at mga hayop na nabanggit sa Apokalipsis. Ito ay mahalaga, subalit higit sa lahat ang pinakamahalagang unawain natin ay ang malaking tunggalian ng kabutihan at ng kasamaan. Bakit nga ba pinahintulot ng Diyos na mamalagi ang kasamaan? Bakit hindi niya ito pinipigilan? Sa pag-aaral na ito sa mga aklat ng mga awit, ay makikita natin kung paano itong nagaganap at gayon din kung paano ito ay tuluyang wawakasan ng Diyos at paano natin ito mapapanagumpayan. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1. Ano ang sinasabing magaganap sa huling kapanahunan at anong pag-asa ay binibigay sa atin? Number 2, ano ang magaganap sa pagbabalik muli ni Kristo? Number 3, anong dakilang pangako ang ipinahayag ng kasulatan? Number 4, sa panahon ng kasamaan ng sanlibutan, ano ang mabuting balita para sa bayan ng Diyos? At number 5, ano ang pinakamahalagang
panalangin dapat ng ating dalangin sa panahong sumasama na ng sumasama ang sanglibutan. Balikan po natin ang question number 1. Ano ang sinasabing magaganap sa huling kapanahonan at anong pag-asa ang ibinibigay sa atin? Sige po, ating pong patuloy na pag-aaralan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ating pong titingnan dyan sa mga awit 46. Ano po ba ang sinasabi? Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan hanggang sa klolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago. At bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyon, may isang ilog na mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nangakagulo, ang mga kaharian ay nangakilos. Inihayaw niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin, ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawaan ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Kanyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako ay mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako ay mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ng Jacob ay ating kanlungan. So dito po ay sinasabi sa atin na talagang maraming mga kaligaligan sa mundong ito. Ito ay magpapatuloy at darating ang panahon na talagang magiging sukdulan ang pagkawasak ng ating sanglibutan. Subalit ang mabuting balita, ang wika po, ang ating Panginoon, ang ating kanlungan. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating tagapagtanggol. Ang ating Panginoong Diyos ay maghahari. Kaya marapat na ating ihayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang katwiran, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, sapagkat kailanman hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Opo, ang sanglibutang ito ay magugulo. Ang sanglibutang ito'y mawawasak at nakikita po natin kung paanong parating na sa pagkawasak ang mundo ito sapagkat ang mga bansa ay nagpapaligsahan sa kanilang mga armas na pandigma na kung paanong ito'y magiging higit na mapangwasak kaysa nung unang mga panahon. Kaya hindi po natin mapipigilan talaga na magkaroon ng pagkawasak sa sanglibutang ito. At ganoon din ang pagbabago ng klima sa ating sanglibutan. Nagpapahayag na magkakaroon talaga ng matinding kabagabagan at kapighatian sa lupang ito. Subalit ang mabuting balita, ang Panginoon, ang wika, ay ating tanggulan. At ang Panginoon, wawakasan lahat ng mga paglalaban-labang ito. Wawakasan niya ang lahat ng kasamaan sa sanglibutan nito sapagkat siya ay may maghuhukom. At ito po ang napakabuting balita, ang Diyos ay maghuhukom. Yung iba takot na sa paghukom. Kaya ayaw nila itong pag-aralan sapagkat ang wika nila, hindi ito ebanghelyo, hindi mabuting balita ang paghukom. Subalit ang banal na kasulatan po, parating binabanggit ang paghuhukom bilang isang napaka mabuting pag-asa, tiyak na pag-asa ng mga naglilingkod sa Diyos sapagkat wawakasan niya ang lahat ng kahirapang ito, ang lahat ng kasamaang ito at maghahari ang katwiran magpakailanman kapag siya ay naghukom na. Ngayon naman po sa ating pangalawang katanungan, ano ang magaganap sa pagbalik muli ni Kristo? Ayan, tingnan po natin sa Jeremias 4:23 hanggang 26. Ano po ba ang sinasabi? Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa panghimpapawid ay nangakatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang.
At lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Ayan, so napakaliwanag po na sinasabi na talagang pagbalik ng ating Panginoon, ang sanglibutang ito ay lubusang mawawasak kahit ang mga bundok ay talagang mayayanig at ito ay magsisipag-indayog dahilan sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang wika, walang matitirang kahit isang buhay sa lupang ito. Ganyan po wawakasan ng Panginoon ang kasamaan. Subalit, mayroong magandang balita. Kapag tinignan po natin sa Apokalipsis 21:1 hanggang 4, makikita po natin dyan ang napakagandang balita matapos na mawasak at magiba ang sanglibutang ito ng lubusan. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak ang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay nasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o panambitan man, kung ang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Ayan, so napakagandang balita. Sinasabi na ang sanglibutang ito ay lubusang mawawasak, lubusang susupukin ng apoy. Datapwat darating ang araw na ang bagong Jerusalem bababa mula sa langit at ibababa sa lupang ito. Ang lahat ay magiging bago. Kung noon ay nakikita natin o sa ating kapanahonan ngayon, nakikita natin ang mga pagkawasak, nakikita natin ang mga pangit na bagay sa sanglibutang ito, sa panahong yaon, wala na, sapagkat papalitan na ito ng napakagandang Jerusalem na para bagang yung ihinanda sa araw ng kasalan. At ang Panginoon mismo ay tatahang kasama na ng katauhan. O pagkagandang pag-asa, pagkagandang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin, na siya ay tatahang kasama natin magpasa walang hanggan. Kaya purihin, pasalamatan natin at paglingkuran ng Panginoon. Huwag tayong manghinawa na maglingkod sa Kanya sa kabila ng lahat ng mga kahirapan sa sanglibutang ito, sapagkat ang kahirapan ito pangsamantala lamang. At ito ay papalitan ng napakagandang siyudad na kung saan doon tatahan ang Panginoon kasama ng kanyang bayan na nanatiling nananampalataya, nagtitiwala at nananangan sa mga pangako ng Diyos. O ngayon po naman, nasa ika-3 katanungan na po tayo. Anong dakilang pangako ang ipinahayag ng kasulatan? Ayan, tingnan po natin mula diyan sa mga awit, 47:1 hanggang 4, ano ang sinasabi? O itakpak ang inyong mga kamay, inyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay, sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot, siya'y dakilang hari sa buong lupa. Kanyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin, at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. Kanyang ipipili tayo ng ating mana, ang karilagan ni Jacob na kanyang minahal. Yan. Sa panahon po natin ngayon, ang kasamaan naghahari. Datapot pakatatandaan natin ang pangako ng Panginoon na siya ay maghahari na, at lahat ng gumagawa ng kasamaan sa atin ay papasailalim sa ating mga talampakan. Ibig sabihin, sinasabi ng banal na kasulatan na sila ay masusupok ng lubusan at magiging abo na matutungtungan natin sa ating talampakan. Kaya kinakailangan na tayo'y manatiling nagtitiwala at sumusunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng itong kasamaan na nangyayari sa atin ngayon, pawang aalisin ng ating Panginoon. Tingnan pa po natin sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 17, ano ang sinasabi? Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa.
Sapagkat kung tayo ay nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay man na mag-uli, gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalahin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel na may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan. So, napakalaga po na tayo'y manatiling nagtitiwala sa Panginoon sapagkat bagamat tayo'y mamatay, ang wika, tayo'y bubuhayin na mag-uli ng ating Panginoon. Kaya hindi natin dapat nakatakutan yung kamatayan sapagkat ang kamatayan ay pagpapahinga lamang. Ang kamatayan ay gagapin ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik sa pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog. Ang mga namatay kay Kristo, ang wika, unang bubuhayin mag-uli. Pagkatapos yung mga natitirang buhay sa pagdating ng Panginoon, sama-samang sasalubong sa Kanya. Kaya mga minamahal, napakabuti ng ating Panginoon na marapat ating pagtiwalaan ng lubusan sapagkat kahit kamatayan, walang kapangyarihan laban sa Kanyang kapangyarihan. Sapagkat bagamat tayo ay mamatay, gayon may mabubuhay na maguli pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ang napakagandang balita. Opo, siya ay maghukom upang bigyan niya ng karapatan yung mga naglingkod sa Kanya na makapasok na muli sa Kanyang kaharian upang sila ay tandaan at buhayin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon naman po sa ating pang-apat na katanungan, sa panahon ng kasamaan ng sanglibutan, ano ang mabuting balita para sa bayan ng Diyos? Ayan, tingnan po natin sa mga awit 75, ano po ang sinasabi. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Kami ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong pangalan ay malapit, isinasaysay ng mga taong iyong mga kagilagilalas na gawa. Pagka aking nakamtan ng tandang kapanahunan, ng hatol ako ng matuwid. Ang lupa at ang lahat na taga rito ay natutunaw, aking itinayo ang mga haligi niyaon. Aking sinabi sa hambog, huwag kang gumawang may kahambugan, at sa masama huwag kang magtaas ng sungay. Huwag mong itaas ang iyong sungay ng mataas, huwag kang magsalitang may matigas na ulo, sapagkat hindi man mula sa silangan o mula man sa kanluran o mula sa timugan ang pagkataas. Kundi ang Diyos ay siyang hukom, kanyang ibinababa ang isa at itinataas ang isa. Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang saro at ang alak ay bumubula. Puno ng pagkahalo-halo ng kanyang nililigwak din. Tunay na ibubuhos ng lahat na masama sa lupa ang latak at iinumin. Ngunit akin ipahahayag magpakailanman, ako'y aawit ng mga kapurihan sa Diyos niya ko. Lahat ng mga sungay naman ng masama ay aking inihiwalay, ngunit ang mga sungay ng matuwid ay makataas. Yan. So ito po ang napaka mabuting balita na ang Panginoon maghuhukom. Siya ang tunay na hari. At ito ang marapat na ating ipabalita. Ito ang dapat nating dalahin sa sanglibutan na ang Panginoon ay isang hukom. Na ang Panginoon ay matuwid na hukom. Maghuhukom at magliligtas sa lahat ng sinumang sa Kanya'y nagtitiwala, sa Kanya'y nananampalataya. Ito po ang napakagandang balita na marapat na ating panangnan at higit sa lahat ating ituro at ibahagi sa mga tao na ang Panginoon magliligtas sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tingnan pa po natin sa Mateo 26 hanggang 29. Ano siya sabi? At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila ng sasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan sa nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dapat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon
ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. So, ito po ang mabuting balita. Ang Panginoon nabuhos ang kanyang dugo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, upang tayo ay mangaligtas. At ang Panginoon ay babalik na muli upang tapusin ang lahat ng kasamaan sa sanlibutan ito. Pangako niya, hindi ako inom nito hanggang sa panahon na kayo ay makasama ko ng muli, doon ko muling iinumin ang katas ng ubas na ito, kasalo ninyo. Ang ibig ng Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat ay makasalo niya sa panibagong buhay na sa kanyang pagbabalik. Kaya mga minamahal, ito po ang marapat na ating panangnan, ito ang dapat nating ipangaral, na ang Panginoon babalik, na ang Panginoon maghahari, na ang Panginoon wawakasan ang lahat ng kasamaan, at ang Panginoon tatahang kasama natin, hahapong kasalo natin, mag-aalmusal na kasama natin, sapagkat kailanman hindi na tayo hihiwalayan o ilalayo pa ng Panginoon. Kagaya rin ang sinasabi sa Apokalipsis 14:9 hanggang 12. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napapailang lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Yan, kaya ang panawagan po sa atin, iwasan natin ang tumanggap ng tanda ng hayop. Huwag na huwag kailanman, kahit anong kanyang gawin, huwag na huwag tayong susuko, huwag na huwag tayong pasasakop, tayo'y manatiling nananampalataya sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon darating at tatapusin ang kasamaang ito. Kung mayroon mang kasamaan sa sanlibutan ito, pangsamantala lamang yan. Gaano man kahigpit, gaano man kasama, yan ay pansamantala. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Kang wika, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Kailangan po talaga nating magkaroon ng tiyaga, na ating patuloy na sundin ang kautusan ng Diyos, at panghawakan natin ang pananampalataya kay Jesus o ang pananampalataya ni Jesus, na tanging sa katuwiran niya tayo ay maliligtas. So maraming mga pagkakataon na tayo ay magkakamali, tayo ay magkukulang. Subalit pakatatandaan, kailanman hindi tayo iiwanan ng Panginoon malibang iwanan natin siya. Anytime na tayo ay babalik sa Kanya, siya ay handa na tayo ay patawarin. Kaya ang wika, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nangahawak sa pananampalataya ni Jesus. Manatili po tayong nananampalataya, nagtitiwala, sapagkat hindi niya tayo pababayaan kailanman. At ngayon po sa ating pong huling katanungan, ano ang pinakamahalagang panalangin na dapat nating idalangin sa panahong sumasama na ng sumasama ang sanlibutan? Ayan, titingnan po natin sa mga awit 6:7, ano po ba ang sinasabi? Diyos, maawa ka sa amin at pagpalain mo kami, at pasilangin nawa niya ang kanyang mukha sa amin, upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan, O mga tuwa, at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa, sapagkat iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan, at ang iyong pamahalaan ang mga bansa sa lupa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka sa lahat ng mga bayan, isinibol ang lupa ng kanyang bunga. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Pagpapalain kami ng Diyos, at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatakot. So mga minamahal, kung mayroong dalangin na marapat na ating ipanalangin, ay sumikat ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin.
makita sa atin yung kanyang karakter. Ito po ang napakalagang marapat nating panalangin sapagkat siya ay maghuhukom at lahat ng mga hindi nababago ang karakter, pawang parurusahan. Datapwat ang mga tao na nagtiwala at nabago ang kanilang karakter, pawang tatahang kasama ng ating Panginoon. Kaya yun ang ating idalangin, na sumilang nawa ang kalwalhatian, ang karakter ng Diyos sa ating mga karakter upang makita ng lahat ng tao ang kalwalhatian ng ating Panginoon, at kung magkagayon sila man ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. So mga minamahal, yan po ang maging dalangin nawa natin, na tayo ay mabago at tayo'y maging masiglang mangangaral, masiglang tagapagpahayag ng mga pangako at panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin, upang kung dumating ang Panginoon, marami ang makapasok sa kanyang kaharian. Kaya pagkatatandaan po, tayo'y mayroong obligasyon, at ito ang ating idalangin, na magampanan natin ang obligasyon, yung makita ang kalwalhatian ng Panginoon at marinig din naman sa atin. Subalit tatandaan, hindi sapat na marinig, kinakailangang makita sa atin. Kaya idalangin po raw natin ng gayon na lamang. At dito po natatapos ang ating pag-uusap-usap sa araw na ito. Ating pong iwan sa inyo ang mga summary ito upang mas lalo pong maging maliwanag ang ating mga pinag-aralan. Number 1, ang kabagabagan ay lalago ng lalago, subalit ang Panginoon ay maghuhukom alang-alang sa kanyang bayan. Number 2, lahat ay wawasakin, ang mundo at ang paghahari-harian ng tao sa pagbabalik ni Kristo. Number 3, bagaman ang kasamaan ay naghahari ngayon, dapat na tayo ay laging nakatanaw sa maliwanag na bukas ng pagbabagong mula sa Diyos. Number 4, ang Diyos ng ating laging saklolo at tagapagtanggol, at siya ang tatapos sa lahat ng kasamaan. Number 5, marapat na ang ating dasal ay makita nawa ng kalwalhatian ng Diyos ng lahat ng tao sa pamamagitan ng ating buhay at patuloy. So mga minamahal, sana po ay nakatulong kaming muli sa inyong pag-aaral ng leksyon, at sana ay patuloy na tayo'y pagpalain ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat sa kabila ng katotohanan na ang kasamaan ay nangingibabaw sa sanglibutan ito, sa katotohanan na pasama ng pasama ang sanglibutan, datapwat ikaw ay nananatiling matuwid, nananatiling banal, nananatiling nagmamahal at umiibig sa amin. At wawakasan mo ang lahat ng kasamaang ito, pati na ang mga paghahari-harian ng mga makapangyarihan na sinisira ang iyong banal na kalooban. O ang banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pananampalataya, at higit sa lahat, patuloy na tulungan kami na makita sa aming buhay ang karakter ng aming Ama, ang aming Panginoon. At kung magkagayon, marami ang mahikayat na magpuri, sumamba at paglingkuran ka ng may katapatan at ng kagalakan. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagpalain po ang bawat isa sa amin kasama ng aming mga mahal sa buhay. Kami po nawang lahat ay mahanda sa pagbabalik ng Panginoon sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon sama-sama nating kamtan. God bless po mga minamahal.